Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Buhay Tanod, Henry Celerio, Wilmar Esperanza Quilas at kay Odette Bautista. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kabanata 1401. Si Avel ay napa-atras ng ilang mga hakbang pabalik. Tinitigan niya si Harvey sa pagkabigla, ang iba pa ay medyo nagulat. Gayunpaman, hindi dahil sa akala nila ay may kasanayan si Harvey. Sa halip, nabigla sila kung paano maaaring maging bobo ang isang tao. Si Brock, Stacy, at lahat ng naruroon ay naging mapotla na may takot at patuloy na tumalikod. Si Mandy lamang, sa kabila na ang kanyang mukha ay nakikita na namutla na parang isang papel, ay nakatayo pa rin sa tabi ni Harvey. Ang kanyang dalawang sampal ay tinanggal ang anumang mga posibilidad ng pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakaya upang madala ang kahihiyan na ito, dahil sa takot na sila ay bibigyan ng lubos na galit. Ito ay lalo na para sa batang master mula sa mga kalye, si Avel na Iswell. Tapos na si Harvey. Patay na siyang karne. Mahabang panahon para umapekto kay Avel ang sampal. Hinawakan niya muli ang kanyang mukha, at tinitigan si Harvey ng isang matengkad na ngiti. Brat, kung paano mo ako sinampal muli? So what? Paano ang tungkol sa isa pang sampal? Walang pakialam si Harvey. Pagkatapos ay binigyan niya si Avel ng isa pang sampal sa mukha. Sampal, ang ganoong malinaw na tunog. Ang sampal na ito ay nagdulot ng pagdugo ng ilong ni Avel. Agad din itong nakatakot kay Avel, napaluhod siya sa lupa sa sandaling ito. Young Master na Iswell, talagang hindi kami pamilyar sa taong ito. Ngayon lang ang unang pagkakataon na nakilala namin siya. Dinala siya ni Mandy dito. Wala kaming kinalaman sa kanya. Maaari mong bugbugin siya o papatayin siya sa kalooban. Wala itong kinalaman sa amin. Patuloy ding tumanggo si Stacy. Oo, hindi kami pamilyar sa kanya. Hindi rin namin hintayin na patayin siya. Paano kami magkakaroon ng isang bagay sa gayong tao? Young Master na Iswell, hindi mo na kailangang bigyan kami ng mukha. Papatayin mo lang siya. Si Curtis Park, na nakahiga sa lupa, ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang gumapang papunta sa gilid na may matinding sakit, lahat para sa nag-iisang layunin na maiwasan niya na mapasama kay Harvey. Kahit na ang mga pinalo hanggang sa kalahating patay ay naiintindihan pa rin na ang tatlong sampal ni Harvey ay tiyak na magdulot ng kakilakilabot na kamatayan. Kung hindi pinatay ni Avel si Harvey, hindi siya karapat-dapat na tawaging isang lalaki. Bumantong hininga si Mandy, hindi sigurado sa gagawin. Kahit na nasisiyahan siya na tumayo si Harvey upang protektahan siya. Gayunpaman, si Harvey ay masyadong mapusok. Ang isang sampal ay sapat na mahirap. Ngayon na binigyan niya si Avel ng tatlong sampal, siguradong walang makakaalis. Tumingin si Mandy kay Brock at sa iba pa na may kasiraan. Kung hindi ito para sa kanila na nanggulo, ang kanyang asawa ay hindi mauudyok sa paghihimok sa isang tulad ni Avel. Napansin ni Brock ang hindi kasiya siyang ekspresyon ni Mandy. Gayunpaman, siya ay walang kahihiyan at walang dangal. CEO Zimmer, magmadaling umalis at mapapatay ang iyong asawa. Hindi ka dapat nakikisali sa kanya. Nasaktan niya si Young Master na Iswell. Hiningi niya ito, at walang kinalaman sa amin. Ayaw naming mamatay. Hinaplos ni Avel ang kanyang mukha at pinanood ang eksenang ito na may nakakagulat na titig. Bagaman galit siya, hindi siya kumilos ng madali. Sa halip, naghintay siya at pinanood ang mga taong ito na tumatayo. CEO Zimmer, tama. Hindi kita bibigyan ng isang mahirap na oras kung iiwan mo ang iyong live-in na asawa. Biglang sinabi ni Avel, lumabas at umalis ka na ngayon, at magiging ligtas ka. Kung hindi, walang makakasiguro sa mangyayari. Nasimangot si Mandy. Sinubukan ni Avel at ng kanyang mga subordinate na pilitin siya, gayunpaman, hindi niya balak na tumalikod. Sa halip, sinabi niya, aalagaan ko ang bagay na ito sa aking asawa. Wow! Nais niyong maging isang napapahamak na mag-asawa. Maggagawa ka ba ng isang serye ng drama? Dahil iyon ang kaso, susundin ko ang iyong nais.
Kaya sinasabi, kinuha ni Avel ang isang ashtray. Tumingin si Harvey kay Avel nang walang pasubali at sinabi, sigurado ka bang gusto mong labanan ako? Nagulat si Avel. Pagkatapos, siya ay tumawa. Ano ang nangyayari ngayon? Isang live-in son-in-law ang sumampal sa kanya ng 3 beses sa harap ng isang malaking bilang ng mga tao. Tinanong pa niya kung nais bang labanan siya ni Avel. Si Avel ay lumago ng hindi sinasadya mula sa galit. Ipinagpalagay niya ang sinumang may lakas ng loob na sampulin siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya o maging isang prinsipe. Sa halip na isang live-in na manugang, kung hindi pinatay ni Avel ang live-in-in-law na ito ngayon, hindi siya magkakaroon ng karapatang ipakita ang kanyang mukha sa mga lansangan sa hinaharap. Ito. Nakakita ng mapagmataas na ugali ni Harvey habang nakaharap siya. Si Avel, Brock, Stacy, Ray, at ang iba pa ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Kamakailan lamang, ang sitwasyon sa Buckwood ay sobrang gulo na ang mga Naiswells ay nagpupumilit na mapanatili ang pamagat ng pagiging nag-iisang pamilya na klase. Ginawa nila ang lahat na posible upang makamit ito. Ngunit ikaw, isang young master ng Naiswells, ay hindi tumulong. Sa halip, inilalagay mo ang mapagmataas at dominanteng hangin sa iyong ulo. Hindi ka ba natatakot na maaari kang malinlang at magdulot ng problema sa iyong buong pamilya? Walang pakialam si Harvey, paano pa rin siya magpanggap tulad nito? Si Brock at ang iba pa ay walang pagsasalita sa mga sinabi ni Harvey. Ang live-in son-in-law na ito ay walang ibang kakayahan, ngunit tiyak na mayroon siyang talento para sa pag-arte at pagpapanggap. Sa pagtingin sa kanyang postura, maaaring isipin ng mga taong hindi niya kilala na siya ang numero 1 tao sa Buckwood. Hindi, bilang isang tao sa buong South Light. Clear ang lugar. Sumigaw si Avel, walang espasyo para sa kalokohan. Maya-maya, umalis ang lahat ng mga panauhin sa bar. Umalis din ang kawani, si Brock, Stacy, at ang iba pa ay kinuhang lumabas. Lahat ay nakaramdam ng hindi mapakali. Ipinagpalagay ng lahat na ang susunod na mangyayari ay tiyak na isang eksena na hindi nararapat para sa mga bata. Maraming nagbuntong hininga habang umaalis sila. Maaaring kailanganin nilang magpasalamat sa brat na ito dahil nakalabas sila mula sa kaganapang iyon. Galit na galit si young master na Iswell. Kung hindi mamatay si Harvey, kung gayon ang mga pagkakataon, ay magtatapos siya ng may kapansanan. Tinuro ni Brock si Harvey at isinumpa siya nung umalis siya. Live-in son-in-law, pinapatay mo kami. Hindi namin nagawa. Hindi sila pinayagan ni Avel na umalis kaagad. Tila, aalagaan niya sila sa sandaling tapos na siya kay Harvey. Sa pag-iisip na ginawa ni Brock at ang natitira ay nanginginig sila sa takot. Sinulyapan ni Harvey si Mandy. Mandy, dapat ka ring lumabas muna kasama nila. Umiling-iling si Mandy sa isang walang katapusang ekspresyon. Hindi ako aalis. Mamamatay tayong magkasama. Teka, magiging maayos ako, bulong ni Harvey. Walang silbi para sa iyo na manatili dito. Kung lumabas ka, maaari mo ring subukang mag-ulat sa pulisya. Ilang sandali ay natigilan si Mandy. Ang mga salita ni Harvey ay may katuturan sa kanya, kaya tumigil siya sa pagpipilit na manatili. Hindi lamang siya maaaring gumawa ng anuman dito, ngunit magiging pasanin din siya ni Harvey. Magkakaroon pa siya ng pagkakataon na tumawag sa pulisya para sa tulong kung siya ay lumabas sa labas. Nang makita na handa si Mandy na umalis, lumingon si Harvey kay Avel. Hindi dapat magkaroon ng problema sa pagpapalam sa mga kababaihan na umalis muna, tama? O kailangan mo ba siyang bigyan ka ng lakas ng loob upang labanan ako? Hindi nag-abala si Avel na sabihin ang kahit ano. Pagkatapos ay kumaway siya sa kanyang mga tauhan upang hayaang umalis si Mandy. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtakbo ni Mandy. Bukod dito, magiging isang basura upang hayaan ang makalangit na kagandahang ito na mamatay kasama ang basura na nakatayo sa harap niya, mas mainam na hayaan siyang mabuhay, upang maaari siyang magsaya sa kanya ng dahan-dahan. Di nagtagal, ang buong bar ay naging tahimik. Wala nang iba sa loob maliban kay Harvey, Avel, at kanyang mga tauhan. Hinawakan ni Avel ang kanyang kamay, at may nagtapon ng isang bote ng alak kay Harvey.
Matapos mong uminom ng iyong huling bote, sisirain kita. Kaagad pagkatapos, kinuha ng mga subordinate ni Avel ang maraming mga walang laman na bote ng alak. Halata na ihahampas nila ang mga bote sa ulo ni Harvey. Hayaan mo akong payuhan ka. Wala nang tao sa paligid ngayon. Kung lumuhod ka at umungol, maaari ka pa ring magkaroon ng isang pagkakataon. Oo, ilang beses lamang na umungol, at maaaring nasa mabuting kalagayan na ako at hayaan kang mabuhay. Medyo talented ka, kung hindi mo pa rin alam kung saan ka tumayo ngayon, pagkatapos ay huli na para sa iyo mamaya. Ang ilang mga kababaihan na naiwan ay nakatitig sa laging kalmado na si Harvey, at naisip na nagpapanggap pa rin siya. Sa oras na tulad nito, bakit hindi magmadali at lumuhod upang humingi ng awa? Tiyak na humihiling ka ng isang pagbugbog. Anong sakit? Hindi nila malalaman kung gaano kalakas si Harvey. Sa kanila, paano mas malakas si Harvey kaysa sa young master na Iswell? Walang pakialam si Harvey, luhod. Kung lumuhod si Avel mamaya, maaari kong isaalang-alang ang pagpapakawala sa kanya. Lahat ay nalibang sa kanyang pagmamataas. Gusto mo akong lumuhod? Tumawa si Avel. Hinawakan niya ang ashtray sa kanyang kamay at lumapit kay Harvey. Hakbang, hakbang. Hoy, York, nakikita ka sa pagiging mapagmataas sa yugtong ito, tunay na iginagalang kita bilang isang lalaki. Marami akong kapatid sa akin ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay hampasin ka ng isang beses. Pagkatapos ng isang pag-ikot, ang bagay ay tapos na kung namatay ka o hindi. May problema ka ba dyan? Malamig at madilim ang ekspresyon ni Avel. Tunay siyang mapagmataas at dominante. Tunay na overbearing. Ang kanyang mga kasama na babae ay nakatitig sa kanyang likuran sa pagkagulat at nagtataka. Ang batang master na Iswell ay sobrang gwapo at cool. Tulad ng paglapit ni Avel kay Harvey, nakita niya si Harvey na kinuha ang kanyang mobile phone at nagdayal ng isang numero. Pagkatapos ay itinapon ni Harvey ang telepono sa mesa. Si Avel ay hindi sinasadya na tumingin dito. Malapit na siyang magsabi ng isang bagay nang dumating ang isang matandang tinig mula sa kabilang panig ng telepono. CEO York, upang isipin na tatawag ka sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Mayroon bang anumang makakatulong sa akin? Biglang tumigas ang mukha ni Avel nang marinig niya ang tinig. Ito ang tinig ni Lolo. Para kay Avel, laging naging malungkot si Lolo. Gayunpaman, bakit nagkaroon ng pakiramdam ng paggalang at takot sa tinig sa sandaling ito? Ano ang pagkakakilanlan ng taong ito? Hindi ganap na bobo si Avel. Sa kabaligtaran, siya ay lubos na matalino. Sa sandaling ito, agad siyang sumabog sa malamig na pawis. Narinig din ng kanyang mga subordinate ang tinig ni Shane na Iswell. Lahat sila ay nanginginig sa takot. Sino ang taong ito? Paano siya makikipag-usap ng walang kaba kay Shane? Walang imak na sagot ni Harvey, Master na Iswell, patawarin mo ako sa pagtawag sa iyo ng 10 oras ng gabi, ngunit nais ko lang magtanong sa iyo ng isang bagay. Binigyan ko ba ng maraming mapagkukunan ang mga na-Iswells kamakailan? Iyon ba ang dahilan kung bakit nagkakamali kang nakikita ng na-Iswells ang iyong sarili bilang pinakadakila sa buong Southlight? Ang bawat tao'y natigilan nang marinig nila ang mga salitang ito. Mapangahas na makipag-usap kay Shane tulad nito, tulad ng isang tao ay alinman sa kamangha-mangha o tulala. Gayunpaman, bago nila matapos ang kanilang mga iniisip, sabik na sumagot si Shane, dapat kang nagbibiro. Kung wala ka, kami ang na-Iswells ay hindi marating kung nasaan kami ngayon. Lahat ng mayroon sa na-Iswells ay ibinigay mo. Ganoon ba? Malamig na sinabi ni Harvey. Sa palagay ko ikaw ay may kasanayan sa na-Iswells. Hiniling ng iyong batang Panginoon na ang aking asawa na matulog sa kanya ng isang gabi. Binigyan ko siya ng payo at sinampal ng 3 beses, ngunit pagkatapos ay nais pa niyang hayaan ang bawat isa sa kanyang mga tauhan na hampasin ako ng 1 beses. Nagtataka ako, naghahanap ba siya ng kamatayan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Umikot ang mga mata ni Avel, siya ay likas na nadama ang takot sa sandaling ito.
Ang kabilang partido ay ang pinakamalakas na tao sa loob ng Naiswells, si Shane Naiswell. Paano siya magkakaroon ng karapatang maglalakad ng mayabang sa paligid ng mga kalye nang walang pag-aproba ni Shane Naiswells? Ngunit si Harvey, na nasa harap niya, ay nakikipag-usap sa kanyang lolo na may isang malamig na tono. Tumunog siya tulad ng isang napakahusay na pag-aalsa sa kanyang empleyado, o isang master na pinapayuhan ang kanyang lingkod. Sumabog si Avel sa malamig na pawis. CEO York, huminahon. Mangyaring huminahon. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Pinagpapawisan din si Shane. Alam niya talaga kung paano may pagka-dominanti si Harvey. Ang dating nangungunang pamilya sa Buckwood ay nahulog ng paisa-isa matapos na dumating si Harvey sa Buckwood. Ito lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas si Harvey, bukod sa katotohanan na nailigtas ni Harvey ang mga Naiswells dati. Ang pinakamahalagang kadahilanan na nagawa pa rin ng maayos ng mga Naiswells ngayon ay dahil sila ay tumabi sa tama. Ngunit ngayon, ang kanilang walang prinsipyong inapo na si Avel ay talagang naghimok sa gayong tao. Paliwanag. Paano mo ako bibigyan ng paliwanag sa harap ko? Tumayo si Harvey at dumiretso sa kinaroroonan ni Avel. Ang mga gangsters at ang mga subordinate ni Avel na nakapaligid sa kay Harvey lahat ay walang malay na humakbang paatros. Hindi na sila matapang na makapinsala kahit isang buhok sa kanyang ulo. Mula nang gawin ni Harvey ang tawag na ito, natakot sila sa kanya. Gayunpaman, napunta sa kanila si Harvey. Itinapon niya ang mga suntok habang naglalakad siya. Ang lahat ng mga gangster ay nahulog sa lupa habang siya ay pumasa, nakakumbinsi ng buo. Ang hindi pagpatay sa kanila ay itinuturing na pagbibigay ng mukha kay Shane. Ang mga kalalakihan ay gamulong sa lupa, ngunit wala ni isa ang nang-ahas na magreklamo. Ang mga kasama na babae ni Avel ay nababaliw, at lahat sila ay napa-atres sa gulat. Lumapit si Harvey kay Avel at sinipa siya mismo sa ilalim ng kanilang mga nakakagulat na tingin. Umikot ulit ang mga mata ni Avel, at gamulong ang kanyang katawan. Gayunpaman, maaari lamang siyang magdusa sa katahimikan. Well, Master Naiswell, sabihin mo sa akin, paano mo ipapaliwanag sa akin? Itinapon ni Harvey ang telepono sa katawan ni Avel. Lumabas ang walang malasakit na tinig ni Shane. Malamig ang tono niya. Avel, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari dyan, ngunit dapat mong tandaan ang isang bagay. Ang CEO York ay ang ating benefactor ng pamilya. Kahit napapatayin ka niya ngayon, hindi ka na makakalaban. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang aksyon laban sa kay CEO York, papatayin kita mismo. Nagpatuloy si Shane, CEO York, magagawa mo ang nais mo tungkol sa bagay ngayong gabi. Kami, ang Naiswells, ay walang mga reklamo. Ngumiti si Harvey. Ang iyong mga salita, Master Naiswell. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong malupit sa kanya mamaya. Sinabi ni Shane, napakabait mo, CEO York. Sige lang. Mamaya, magpapadala ako ng isang tao upang linisin ang iyong gulo. Ang bawat tao sa paligid niya ay nagbigay ng mga pangit na ekspresyon dito. Kahit napapatayin ni Harvey ang lahat na naruroon, darating si Shane at linisin ang gulo para sa kanya. Ang lalaking ito, sino siya? Kahit na ang isang malaking shot tulad ni Shane Naiswell ay natakot sa kanya. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Avel. Maya-maya, lumabo siya ng solemn na, CEO York, pasensya na nasaktan kita ngayon. Nagtatapos ang lahat dito ngayon. Walang mangyayari sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Gayunpaman, mayroon pa ring kaunting ayaw sa mga mata ni Avel nang magsalita siya, hindi niya akalain na malaking shot si Harvey. Naisip lamang niya na dapat na nakilala ni Harvey ang ilang mga malaking shot at ginamit ang mga ito upang malampasan ang mga Naiswells. Kabanata 1405. Nakita ni Harvey ang sama ng loob at galit sa mga mata ni Avel. Inabot niya at tinapik ang mukha ni Avel. Sinabi niya ng walang pag-iingat, mukhang hindi ka naniniwala. Sa palagay mo ba ay ginagamit ko si Shane upang ma-overpower ka? Na kung hindi ito para sa kanya, hindi ako karapat-dapat na haminin ka. Si Harvey ay may kalahating ngiti sa kanyang mukha.
Iniwasan ni Avel ang kamay ni Harvey at sinabi ng mapait, CEO York, sapat na ang sapat. Bagaman hindi ito sinabi ni Avel, nagbigay siya para sa kapakanan ni Shane, hindi dahil kay Harvey. Si Harvey ay hindi nag-extra ng anumang oras para sa bagay na walang kaparerekan. Sa halip, kinuha niya ang isang bote ng alak mula sa lupa. Bang! Tinamaan ni Harvey ang ulo ni Avel gamit ang bote. Ang bote ay nasira, at ang dugo ay dumaloy sa mukha ni Avel. Siya ay napangiwi, at pasuray-suray na umatras ng ilang mga hakbang. Pinipigilan niya ang lahat ng kanyang galit, at hindi na ito pinalabas. Ang isang ito ay dahil sa iyong kawalang galang sa aking asawa. Bang! Ang isang ito ay dahil ginulo mo ang lugar at nais mong sirain ako. Bang! Ang isang ito ay dahil hindi ko talaga kayo gusto. 3 beses kitang sinaktan. Galit ka ba? Sinabi ni Harvey, na tinapik muli ang mukha ni Avel. Oo, sumigaw si Avel sa pamamagitan ng mga pagkagat ng kanyang ngipin. Totoo ka, hindi mahalaga kung gaano ka nagagalit, maaari mo lamang pigilan. O, maaari kang lumingon at makaganti sa akin. Ngunit hindi ako mapanghusga. Sige at subukan. Ngunit mabait akong pinapayuhan ka na tanungin si Shane kung sino ako bago mo simulan ang iyong paghihiganti. Pinayuhan ni Harvey ng isang ngiti, mas hinaplos ni Avel ang kanyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala, tatanungin ko talaga siya. Sige, sige na. Tandaan na palayain ang aking asawa at ang iba pa, sabi ni Harvey. Nagbigay na si Avel. Ngayon, maaari lamang niyang ayusin ang isang tao upang makitungo sa lahat. Siya at ang kanyang mga tauhan ay naiwan sa pagdurusa. Ang Royal Bar ay tila medyo tahimik. Maraming mga manunood ang nakarinig na walang tunog sa loob. Lahat sila ay nag-usisa sa kanilang mga ulo, nais na malaman kung ang problema ay sa wakas ay nalutas. Nang lumabas si Harvey sa bar, nakakita siya ng 100 o kaya mga tao sa pasukan ng paradahan. Sila ay si Brock at ang kanyang grupo, si Mandy ay nasa gilid ng karamihan, mukhang nag-aalala. Si Brock, Stacy, at ang natitira gayunpaman ay lubos na naging masaya upang makaligtas sa sakuna na ito. Tila, walang ginawa sa kanila si Avel, lahat sila ay natigilan nang makita nila si Harvey na naglalakad palabas. Mas nagulat pa si Mandy. Mabilis siyang tumakbo. Harvey, okay ka lang. Si Brock at ang iba pa ay nakatitig din kay Harvey sa pagkabigla. Hindi nila inisip na hindi masaktan si Harvey. Gumawa ako ng maraming mga tawag, ngunit ang signal ng lugar na ito ay napakahina. Gusto kong iwanan ang mga taong iyon, ngunit hindi ko magawa. Mas mukhang nag-aalala si Mandy. Sinuntok ka ba ni Avel? Nasugatan ka ba? Sabik na sinuri ni Mandy ang mga pinsala ni Harvey. Bagaman siya ay isang matigas na babae, malapit na siyang tumulo ang kanyang luha. Naramdaman ni Harvey ang init ni Mandy sa kanyang mga bisig. Sa pagtingin sa kanilang mga sabik na mukha, ang eksena ay katulad ng magkita ang dalawa sa unang pagkakataon. Inunat niya ang kanyang kamay upang matanggal ang luha sa mukha ni Mandy. Bamulong, honey, huwag umiyak. Ayos lang ako. Dagdag pa, hindi nila ako sinaktan. Nakaramdam si Mandy ng kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hayaan kang pumunta dito ngayong gabi. Ngumiti si Harvey. Hindi, sa kabutihang palad hinayaan mo akong dumating ngayong gabi upang maprotektahan kita. Bukod, hindi ba dapat protektahan ng asawa ang kanyang asawa? Okay pa rin, na mahusay na maayos ang lahat.